Hello! Welcome to Virgo Philippines. So, ako nga pala si, Madam P. Pero, for today's video, ako muna si Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ito mo naman yung ilong ko mapula, tsaka may sugat. Kasalanan ko talaga yan eh. Kasi, kung alam ko lang, nag-reading na lang ako kaysa humarap sa salamin. Diba? Kasi, bago tayo magsimula, gusto ko muna i-chika kasi nababother ako na ganito. Ayun, humarap ako sa salamin, nakita ko may pores ako. Yun, kinutkot ko. Kaya nasugat. Kaya pagpasensyahan mo na lang kung ano yung meron sa ilong ko. Hindi naman importante yung ilong ko ngayon. Importante yung reading. Diba? Yan mo na yan. Gagaling din yan. Tiwala lang. What do we have here for the sign of Virgo? For the sign of Virgo, ginawa ko ng paraan na medyo maiakyat yung lamesa. Kasi laptop table lang itong gamit ko talaga eh. Wait nga. For the sign of Virgo, anong messages dito? Main energy, girl talk. Okay. What's with the girl talk? Yan, nalaglag. Cupid's arrow. Ascending. Yung iba sa inyo pwedeng may connection or communication na pwedeng nagle-level up siya. Kaya lang may mga iniiwasan kang pag-usapan with the not today. Parang, or may mga hindi ka sinasabi or hindi ka nagiging open or ganyan. Pwedeng yung iba sinisikreto mo or yung iba pwedeng hindi mo lang gustong pag-usapan yung bagay na yun. Maybe regarding sa person na kakonect mo or kausap mo, kakommunicate mo ngayon. Ay, kasi communication. Ayun nga lang. May communication, kaya lang parang okay, mag-usap tayo. Pero may part na hindi mo na sinasabi. Unlike before, pwedeng may mga binabanggit ka sa kanya dati na hindi mo na binabanggit ngayon. Yung iba kasi kinoconsider mo yung mararamdaman niya, iisipin niya, etc. Or yung mga tao sa paligid niya. Okay, so, yung iba, hindi naman yung dahil ayaw mo siyang, nagsisikreto ka sa kanya. Yung iba, depende sa depende sa pangyayari sa buhay mo. Yung iba, pwedeng may sinisikreto ka sa kanya. Yung iba naman, pwedeng hindi mo naman sinisikreto. Ayaw mo lang sabihin kasi iniisip mo yung mga mararamdaman niya. O yung iisipin niya. Especially kung nagwe-work out yung yung relationship or yung connection ninyo na more on communication. Well, honestly, hindi lahat ng bagay talaga dapat sinasabi. Ayun, yun yung guidance ko or yung advice ko for now. Kumbaga kung alam mong magdideliryo yung tao or grabe sa magdideliryo. Pero eto for example ha. Ako lumaki ako yung aking magulang, yung aking parents, or yung aking relatives, buong kamag-anakan ko. Hindi naman buo, pero, majority is, yung lahi namin is seaman. So, parang, of course, more on ang communication yun, and then, sa amin, hindi lahat ng bagay is sinasabi doon sa tao. Or doon sa, for example, yung aking dad or yung aking father, di ba? Hindi dapat lahat inform siya sa kung ano yung nangyayari na problem within the family. Okay? So, and other of, my relatives, ganun din. And sila pa yung nag-a-advise sa aking mom na wag i-inform, no?
yung mga problem agad-agad. Kumbaga, as much as possible kung sasabihin, hinay-hinay lang. And ganun din dito sa nakikita natin sa connection ninyo. Yung iba sa inyo, it could be because of that. Hindi mo pwedeng sabihin or iniisip mo yung mararamdaman ng tao na baka siya ay mag-isip ng kung ano, madeliryo, etc. Or magkaroon ng, emotions na hindi, especially if you know that the person is nakaka-experience ng anxiety, depression, di ba? Tapos yung mga sasabihin mo pa yung problema mo sa buhay mo, parang wag na muna ngayon or hindi na kasi hindi mo siya nakikita na makakatulong siya sa'yo, lalo na siya na mismo ay kailangan pa niya ng tulong sa sarili niya. Nagiget mo yung point. So, yung iba sa inyo, pwedeng vice versa yung reading. So, pwedeng may kakonect ka, pero yung kakonect mo, alam niya yung nangyayari sa'yo, alam niya yung pinagdadaanan mo, and then, hindi para sabihin niya sa'yo yung mga pinagdadaanan niya sa buhay kasi ikaw, nakikita niya may problema ka pa sa buhay mo. Nababother ako sa ilong ko, ha? Nakikita ko sa kaya lang, mas feel ko yung reading na ganito. Parang kausap lang kita. Honestly, mas nakukuha ko yung energy pag ganito. Kasi, pag yung cards, lalo yung mga cards na ganito na wala namang picture, alam mo yun, yung parang ganito lang siya. Nababother din ako kasi yung mukha ko nandito na sa cellphone, no? Nakaganyan yung cellphone. Dito yung parang stand. Nakaharang siya. Hindi ko talaga makita. Gets mo yun. Tsaka, lalo yung table kung gumagalaw-galaw na ganito. Hindi mo yun ma-appreciate. Meron naman ako mga tables na magagamit, pero mas komportable ako na nasa lapag. Alam mo yun. Nandito ako sa lapag ngayon. Or yung aking pagkakaupo is naka-Indian seat ako dito. Mas komportable ako. Wala lang, share ko lang. Bakit komportable ako sa inyo ngayon? Dahil ba may sugat ako sa ilong? Anyway, wala na talaga yung mga hiya-hiya ko sa inyo ngayon. Dahil sa mga halos, yung iba sa inyo halos sa lagi ka nanonood sa akin or araw-araw ka na halos nanonood sa akin and then, parang kilala na rin kita. Alam mo, pag nakuha ko yung energy mo, parang kilala na rin kita. Para tayong friends, gano'n. Sino ba tong person na kakonect mo? Ay, ang dami. Sabi ko na nga ba, talking. So, may communication talaga kayo nitong taong to. Connection, communication. Kung wala kayong communication, huwag mong kunin yung reading. And then, palm tree is here. So, this is a communication connection na matibay or communication na matibay. Kung hindi man yung connection mismo ninyo yung matibay, yung tatawa kasi ako guys kasi gawa ng tinatry kong takpan. Ba't ko pa tatakpan? Nakita mo na, bakit pa itatago? Ayun. Palm tree. So, parang matibay na connection or communication. Girl with the snake. Some of you pwedeng nagkakaroon ng boundaries sa inyo ngayon. And the butterfly, yung iba, ang boundaries dito is kasi magkalayo kayo. Parang hindi naman pwedeng anytime magkita kayo or what. Nagiget mo yung point? Parang, pwedeng ganon. Kung ano man yung nagiging hadlang sa connection na ito, hindi para magpa-apekto kayo doon. Kumbaga, mag-chat pa rin tayo, mag-uusap pa rin, mag-video call pa rin ako. Ano mang klaseng, ginagamit yung way para makapag-connect. Parang ganun. The butterfly. So, this person, I feel like deep in, spiritual lang nakukuha ko doon sa butterfly. I don't know why. Kasi, alam mo, ang tagal ko na ginagamit tong card na to. Pero, ngayon ko lang nakuha na ng energy na spiritual, energy itong the butterfly. Diba?
parang, sa ngayon nakita ko siya as, or nakuha ko yung energy niya na parang spiritual. So, you could be dealing with a very spiritual person, or nakakakita or pakiramdam ng person na to, you are a very spiritual person din, or may, wala talaga ako. Grabe, pati bangs ko ngayon ay may problema na rin. Kaya mo na ngayon. Sa laki, mas ito pa yung dapat problemahin, di ba, kaysa dito. Oh, nawala na naman ako. Anyway, the butterfly, so nakikita natin, as yung person na to, nakikita niya na may spiritual connection sa inyo, but, hindi, sa ngayon, nakikita niya na, nararamdaman niya na. Kaya, kahit, sabi ko nga, kahit may problem or may boundaries sa inyo, hindi niya na to iniisip eh. Ang mas iniisip niya na lang, komportable ako sa'yo eh, okay ako sa'yo eh. Diba? Parang ganun. So, parang, kahit anong gawin mo, parang umiwas ka man or what, some of you may times na ganun, umiiwas ka or what, andito lang ako, ganun yung klase ng tao na to, na parang andito lang ako, willing to wait ako, kung anong gagawin mo, etc. Sa buhay mo, gawin mo lang, sige, andito lang ako. Okay? Punto, may isa pa. Tinatry ko namang ayusin konti-konti. Ibali na. Hayaan mo na itsura ko ngayon. So, yung hindi ko to kukunin, masyadong marami. Emosyon ninyo sa isa't isa. Ano ba? Camera is here. Nakakita ko na reception. Yung iba sa inyo, pwedeng kakagaling mo lang sa isang reception. May pinuntahan kang special na okasyon. Kung wala naman, maybe etong person na to may binalita siya na event or okasyon na pwedeng pupuntahan niya, etc. Okay. Seduction camera is here. Addiction. Some of you hindi ko nakuha yung energy mo eh. May nakita ko or may nakuha akong energy na may someone na parang nasasaktan. Hindi lang siya basta nasasaktan. Umaaray siya sa sakit. Umiiyak siya. Naiiyak na din tuloy ako kasi nakuha ko yung energy niya eh. Sobrang broken-hearted tong taong to. Pwedeng this could be an ex or a part of your past na umiiyak siya or nasasaktan siya kasi pwedeng nakikita kanyang masaya sa iba or pwedeng kasi you're happy, you're okay, parang ganyan. Tapos itong taong to nasasaktan siya. Ayan, lumalabas siya as the third party or third person sa connection nito. And this person is talaga nakafocus siya sa'yo. Nakafocus siya sa'yo. This is a part. Gusto niya ng more memories with you. So, pwedeng, kung ano man yung naging memories or past connection ninyo, parang kulang pa sa kanya yun. Parang gusto niyang dagdagan. This person is quite obsessed. Yeah, obsessed siya sa'yo. Tinatry niyang pigilan. Pero, hindi niya mapigilan. And this person really loves you. Ayan, cases is here. Sumahal ka nitong taong to. Hindi ko makuha yung energy ng emotion mo sa kanya eh. Yung sa kanya lang. Ano yung emotion ng person na kakonect mo pagdating sa love?
That is another person, pero hindi siya yung lumabas sa main energy. Sunglasses, healing and lightning, the Grim Reaper. Okay. Yung person na to, nakakaramdam tayo sa kanya ng I feel like may mga bagay siyang or may mga tao. Ang weird ng feeling ha. Kasi ganito, yung iba sa inyo, you are happy sa iba or sa ibang connection. And then may nakukuha na naman ako na yung person na kakonect mo could be kung ikaw may nang i-stalk sa may nasasaktan sa habang ini-stalk ka niya. Itong person na kakonect mo could be meron naman siyang part of his or her past na parang siya ay nag-iisip din dun sa taong yon or sa something na biglang nagbago or nag-transform sa connection nila or with regards sa kanyang past. Pero feeling niya at saka alam niya sa sarili niya wala nang chance, ayaw niya na rin. Pero nandun yung parang iniisip or naaalala niya. Alam mo, hindi malabo. Especially, meron tayo ngayong Mercury retrograde. And hopefully, matapos na siya. Mga end of March, matapos na itong Mercury retrograde. Kasi, especially you, Virgo, isa ka sa zodiac na talagang, ikaw talaga, yung apektado ng Mercury retrograde kasi ang ruling planet mo ay Mercury. So, I have Virgo in my chart. A lot of planets dun sa sign of Virgo. So, malaki rin yung pagka-Virgo ko. But, apektado talaga ako ng Mercury retrograde. So, sana matapos na. Kasama ka doon yung schedule. At saka ito, naipasok ko yon kasi pwedeng kaya maraming pag-iisip regarding sa nakaraan. It is because we're having Mercury retrograde. So, pwedeng itong mga taon to na kakonect mo in the past is maisip ka. Ikaw naman, could be, there's a past people in your life na pwedeng naisip mo or maisipan mo. Nakakonect. Yung iba kaibigan, kung hindi man love-related, pwedeng kaibigan. And then, itong person na kakonect mo, pwedeng, yun nga, naiisip niya rin yung person or people na kakonect niya in the past. Na parang sa ngayon, tinatry niya mag-heal from that. So, what will happen in the near future? In the near future for you, for the sign of Virgo, Paradise. I can see you happy dito sa coffee cup, which is conversation, communication, love call. Okay naman to. Yun, masayang connection or communication with someone else. Pero okay lang. Parang wala akong masyadong nakuha sa'yo eh. Honestly, ang nakuha ko sa'yo is that wala lang, ini-enjoy mo lang yung buhay mo, ini-enjoy mo lang yung kakonect mo, communication. Yung iba sa inyo, pwedeng you're watching videos or yung iba kaya mo ko nagugustuhan panoorin kasi ganito ako. Hindi ako tulad ng ibang reader na ganito. Ayoko naman iangat yung sarili ko, pero ganon, pwedeng kasi hindi man ako nanonood ng ibang tarot readers, kasi bakit ko gagawin yun? Hello? Pero ayun, pwedeng may pagkakaiba kasi ako sa kanila na eto yung nagustuhan mo sa akin. So ganon, yung parang ngayon ang nakukuha natin sa'yo is more on focus mo is online things or mga bagay na may kinalaman sa online, pero ang focus mo is yung for you to be happy, for you na mag-spread lang na positivity kasi malaking aluwan yun or malaking
malaking bagay sa yun na, you know, hindi nahahaluan ng negativity yung isip mo. Tapos the whole day, medyo na-uplift or nagiging masaya ka lang kasi pinupuno mo yung sarili mo ng mga positivity, mga masasayang, alam mo yun, kung manonood ka sa online yung mga bagay na masasaya lang, ayaw mo na ng negative, etc. So, ayun. Pati sa kausap, ganun lang din. Ayaw mo na ng kausap na parang, ano yan, problema na naman sasabihin yan, bala kayo sa buhay nyo, parang ganun. Dito ako sa masaya lang. Cassette and love call is here. O, diba? More on communication, pero masaya. And cassette is here. Gusto ko i-clarify what's with the cassette. The chaser. Nakikita ko rin dito si karmic relationship. Like a karma or a person in the past. Hindi siya makaget over sa'yo. May maghahabol sa'yo from the past. Hindi ko lang matukoy if it's a love-related paghahabol or naghahabol kasi this is like pwedeng mahal ka pa nitong taong to, or yung iba sa inyo pwedeng this is a friend or a partner, business partner in the past, parang maghahabol siya sa'yo, diba? Okay naman yun, wag lang yung may utang ka tapos hahabulin ka niya na like, hello, bayaran mo na ako. Diba? Anyway, thank you for watching. I love you all and